Ito na, nagsilabasan na ang mga pangalan. ATM card ng biktima, ginamit raw at may CCTV pa. Ang lalaking gumamit, hindi lang sospek, kundi testigo pa raw. At mga pulis, kasabwat raw. Pero teka lang, hindi lang sila. Dating general na dawit din. May pahayag pa raw na siya mismo ang nag-utos na patayin ang whistleblower. At ang mas nakakagulat, may 70 million pa raw kada buwan na hatian. At hindi lang pulis at general, isang kongresista sinabit din. Miyembro raw siya ng Alpha Group na konektado umano sa mga pagdukot at galawan sa mundo ng sabong. At ang pinakamalala, mga sako na may buto nakita sa ilalim ng Taal Lake. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi raw ito planted. Ginagamit raw ito ngayon bilang posibleng ebidensya. Pero hanggang kailan kaya puro alegasyon lang? Mga kahistoryador, isa na namang bagong detalye ang lumabas kaugnay ng matagal ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa ulat ng 24 oras, binanggit na ang lalaking nakuhanan sa CCTV habang gumagamit ng ATM card ng isa sa mga biktima ay hindi lang basta naispatan, kundi isa rin daw sa mga testigo. Ayon kay Julie Dondon Patidongan na isang kilalang whistleblower sa kaso. Ang nasabing lalaki ay nakita raw sa CCTV ng isang bangko sa Lipa City, Batangas mahigit 2 oras lang matapos iulat ang pagkawala ng 4 na sabungero mula Santa Cruz, Laguna. Isa sa kanila ay si Melbert John Santos, kung kanino galing raw ang ATM card na ginamit. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng pulisya mula sa bangko, 30,000 pesos ang na-withdraw sa loob ng 4 na transaksyon. Sa panig ni Patidongan, inilahad niya raw na ang lalaking ito ay dating close-in security niya at bahagi ng kanyang grupo noon. Isa rin daw ito sa mga testigong hawak niya at ilalantad lang niya raw sa tamang oras. Ang mas nakakagulat pa ayon sa kanya ay inutusan pa raw niya ang taong ito ng isa pang kasamahan nila para gawin ang withdrawal bago pa tuluyang mawala ang biktima. Mula rito, may mga naniniwalang baka maging susi ang lalaking ito sa ikalilinaw ng kaso. Pero sa ngayon, puro posibilidad pa lang ang hawak. Kaya para sa mga pamilya ng mga nawawala, gaya ng ama ni Santos, umaasa pa rin sila na magkakaroon ng konkretong sagot at resulta ang investigasyon. Dagdag pa rito, lumabas raw na ang cellphone ng isa sa mga nawawala ay naibigay raw ng isang pulis sa isang bata. Iniimbestigahan na ito ng National Police Commission para matukoy kung may kapabayaan ba o may mas malalim pang dahilan dito. Sa totoo lang, nakakalito at sunod-sunod ang mga twist sa kasong ito. Paulit-ulit ang pangako ng investigasyon, pero sa tagal ng panahon, parang mas dumadami pa ang tanong kaysa sa sagot. Mga kahistoryador, matapos nating balikan ang issue tungkol sa paggamit ng ATM card ng isa sa mga nawawalang sabungero, isa na namang mainit na pangalan ang lumutang sa gitna ng kontrobersiya. Sa pagkakataong ito, ang dating NCRPO chief na si Retired Police Lieutenant General Jonel Estomo na ang idinadawit sa pagkawala ng 34 na sabungero. Ayon kay Julie Dondon Patidongan, halos 30 pa raw na dating pulis ang may kinalaman sa insidente. Isa sa mga binanggit niyang opisyal ay si Estomo na umano'y membro raw ng grupong tinatawag na Alpha. Sa mga pahayag ni Patidongan, sinabi raw niyang si Estomo pa mismo ang nag-udyok mano sa negosyanteng si Atong Ang na patumbahin na siya upang matapos na ang problema nito. Bukod pa rito, may mga alegasyon pa raw na may hatian daw kada buwan na halagang 70 million pesos sa nasabing grupo. Pero mabilis itong pinabulaanan ni Estomo. Sa kanyang opisyal na pahayag,
mariin niyang itinanggi ang pagkakasangkot niya sa kahit anong paraan. Dagdag pa niya, wala raw sapat na basehan ang mga paratang ni Patidongan. Kaya naman naghahanda na raw ang kanyang mga abogado upang kasuhan ito dahil sa umano'y paninirang puri. Sabi nga ni Estomo, ang katotohanan lamang ang dapat manaig, hindi ang salita ng iba. At kung tutuusin, tama rin na bigyan natin ng espasyo ang investigasyon para linawin kung sino nga ba ang may tunay na pananagutan. Pero hindi rin natin maitatanggi na sa dami ng mga pangalang lumulutang mula sa dating pulis, negosyante hanggang sa mga artista, mas lalo lang nagiging magulo at mahirap sundan ang takbo ng investigasyon. Ang masaklap pa, habang nagtuturuan ang bawat kampo, patuloy pa rin na naghihintay ng hustisya ang mga pamilya ng mga nawawala. Ang tanong ngayon ay totoo nga bang may mga kasabwat raw na otoridad o baka naman ginagamit lang ang mga pangalan nila bilang depensa? At ngayon, isa namang kongresista ang iniuugnay pa raw sa umano'y grupo sa likod ng mga misteryosong pagkawala ng mga sabungero. Sa isang eksklusibong panayam sa programang Agenda ng Bilyonaryo News Channel, isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan na si Ako Bisaya Party List Representative Sunny Lagun ay miyembro raw ng tinatawag na Alpha Group. Ang parehong grupo na konektado umano kina Charlie Atong Ang at sa iba pang kontrobersiyang may kinalaman sa sabungan. Ayon kay Patidongan, malaki raw ang alam ng kongresista sa mga nangyayaring ito dahil aktibo raw ito sa nasabing grupo. Ibinunyag din na malaki raw ang kinikita ni Lagun mula sa sabong at isabong at isa raw siya sa mga kumikita sa likod ng mga operasyon kung saan nangyayari raw ang mga pagdukot at pagpatay sa mga sabungerong pinaghihinalaang nandadaya. Kung pagbabasehan naman ang background, lumabas sa investigasyon ng DNC na miyembro si Lagun ng Pitmasters at nito lang Mayo naiulat na solo siyang nagkampiyon sa Pitmasters Cup sa Manila Arena. Hindi rin lingid sa kaalaman ng marami na isa siya sa mga advokasya ng kanyang party list sa pagsusulong ng industriya ng sabong. Sa ngayon, nananatiling tahimik si Congressman Lagun at hindi pa nagbibigay ng sagot kaugnay sa mga aligasyong ibinabato sa kanya ni Patidongan. Kung iisipin, nakakabahala kung may katotohanan man ito, lalo na't ang mga taong dapat ay gumagawa ng batas para sa mamamayan ay sila pa raw ang iniuugnay sa mga ganitong seryosong usapin. Pero gaya ng dati, lahat ng ito ay alegasyon pa lamang. Mas mainam pa rin na hintayin ang resulta ng investigasyon para masiguro ang patas at makatarungang paglilinaw. Mga kahistoryador, sa dami ng pangalan at institusyong nadadawit sa kontrobersiya ng mga nawawalang sabungero, ngayon naman ay mismong Philippine Coast Guard na ang nagsalita upang linawin ang isang issue, ang tungkol sa mga sako na nakuha mula sa Taal Lake. Ayon sa Coast Guard, hindi raw planted ang mga sako na may lamang hinihinalang buto na natagpuan sa ilalim ng lawa. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, lehitimo raw ang kanilang isinasagawang diving operations at bahagi ito ng formal na investigasyon kaugnay ng kaso. Giit niya, ang bawat sisi, buhay namin ang nakataya. Layunin nito ay hustisya at katotohanan. Ang Taal Lake ay may lawak na 234 square kilometers at may lalim na halos 198 meters na kasing taas ng 60 palapag na gusali. Dahil dito, aminado ang PCG na malaking hamon ang visibility sa ilalim ng tubig, lalo na at malabo at maputik raw ang paligid. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paghahanap.
5 sako na ang kanilang nakuha, kung saan 2 ay maaring may buto, isa naman ang may sunog na buto, habang ang 2 naman ay may lamang mga bato. Ayon sa kanila, magkakalapit ang pagkakahanap nila na nasa 20 metro lang ang pagitan ng bawat isa, kaya masinsin raw ang ginagawa nilang search pattern. Naglabas na rin ng underwater footage ang PCG para ipakita ang ginagawa nilang operasyon. Kasama nila dito ang Philippine National Police at Department of Justice. Hindi rin naiwasang magkaroon ng mga duda at espekulasyon mula sa publiko. Pero ayon kay PCG District Southern Tagalog Commander Commodore Jeronimo Tuvila, normal lang daw ito. Ang mahalaga, tuloy-tuloy raw ang kanilang profesional na trabaho. Kung totoo man ang sinasabi ni Patidongan na doon raw ibinaon ang ilang biktima, malaki ang magiging papel ng mga sako na ito sa ikalulutas ng kaso. Pero gaya ng lahat ng alegasyon, kailangan pa rin itong mapatunayang formal at siyentipiko. Mga kahistoryador, sa dami ng ebidensyang unti-unting lumilitaw, sa tingin nyo ba unti-unti na ring nalalapit sa hustisya ang mga nawawala? O may mga bagay pa rin bang sinasadyang itago sa ilalim ng tubig? I-share ang video na ito kung gusto mong mas marami pa ang matauhan at maging mulat sa isyong ito. Huwag ring kalimutang i-like, mag-like at i-click ang notification bell para sa iba pang kwentong dapat nating pag-usapan. Dahil sa bawat piraso ng katotohanan, mas napapalapit tayo sa tunay na hustisya.